Labis daw ang pagsisisi ni Von Martin Tanto, ang lalaking bumaril sa isang siklista sa Quiapo, Maynila noong nakaraang Lunes. Umaasa naman ang pamilya ng biktima na mabilis na uusad ang kaso laban kay Tanto. Live mula sa Quezon City, may report si Chino Gaston. Chino? Ma'am Jess, matindi nga ang pagsisisi nitong suspect na si Von Martin Tanto sa kanyang ginawang pamamaril sa isang siklista sa Quiapo, Maynila noong nakaraang Lunes. Handa naman na daw niyang panagutan itong kanyang mga nagawa, sabay humingi ng paumanhin sa pamilya ng kanyang mga naging biktima. Okay ka na? Mahina at di pa halos makapagsalita si Rosel Bondok nang puntahan ni Manila Mayor Joseph Estrada sa Mary Child's Hospital sa Maynila. 1 hanggang 2 linggo pa mananatili sa ospital si Rosel na tinamaan ng bala sa likuran mula sa baril ni Von Martin Tanto nang barilin ang siklistang si Mark Vincent Garalde sa Quiapo noong nakarang Lunes. Sabi ko sa kanya, lakasan niya ang loob niya. Siniguro naman ng doktor sa akin, in good condition now. Personal daw na mangangalap ng pondo si ERAP para sa mga gastusin ni Rosel na isang scholar ng lungsod. Tigil muna sa pag-aaral si Rosel na isang second-year physical therapy student sa Universidad de Manila. Kwento ng kanyang mga doktor, bukod sa tama sa kidney, muntik pa palang maparalisa si Rosel. Luckily, hindi naman tinamaan yung spinal cord. Although yung transverse process ng spinal column or yung vertebra, tinamaan kaya nag-fragment din yun . Meron po mga anonymous na nagbibigay po. Yung hospital bill po namin as of ngayon po 220 something na po. Ang sospek na si Tanto, Biyernes nang sumuko raw sa mga tauhan ng Philippine Army sa Mirasol, Masbate. Sabado nang makarating sa MPD headquarters. Sinubukang pangsuntukin ng isang nanggigigil na siklista si Tanto sa kanyang pagbaba sa van ng mga pulis. Isinailalim si Tanto sa police process, inquest proceedings at itinurn over kay MPD Acting Director Joel Coronel at PNP Chief Roland De La Rosa. Nakausap namin muli ngayong araw si Tanto. Labis daw ang kanyang pagsisisi sa kanyang nagawa at handa rong tumulong sa kanyang mga naging biktima. Abot ng aming makakaya, sir, gagawin namin. Itutulong namin sa kanila, sir. Humingi po ako ng pasensya sa inyo, sa publiko po, lahat, pati po sa mga kamag-anak ko, kapatid ko, magulang ko, lahat po ng tao na humingi po ako ng paumanhin sa inyo sa nagawa ko. Kinuwento ulit ni Tanto ang nangyari. Nagkaayos na raw sana at nagkamay pa raw sila ni Garalde matapos ang suntukan. Pero muli silang nagkainisan nang sigawan umano siya ni Garalde nang pinapatabi niya ang bike nito na nakasandal sa kanyang sasakyan. Bigla siyang nagmura uli. Ngabang mo, sabi niya ganun, gusto mo basagin ko pa yung salamin ng kotse mo . So nanilim na po yung paningin ko. Umiyak na din po yung 4-year-old na anak, sir. Panawagan ng sospek huwag magpadala sa init ng ulo at emosyon kapag nasa lansangan. Ito'y para hindi raw matulad sa kanyang sinapit ang iba pang mga motorista, siklista at mga nagmamay-ari ng baril. Bukas nakatakdang ilibing si Garalde sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Idadaan muna ang kanyang mga labi sa Quiapo kung saan nangyari ang pamamaril. Ang nagluluksang ina ng biktima nagkwento tungkol sa ipinagdasal niyang paghaharap nila ng sospek na si Tanto nitong Sabado. Dinasal ko talaga na sana po maging manhid ako kasi baka ako ano mangyari. Kaya nga nung ginaganyan-ganyan ko yung kamay ko kasi baka ako wala ng pakiramdam. Nakikita ko, okay no. Pero dito walang pain, walang kasi inoper ko na sa taas. Pero ang naulilang may bahay na si Raven, ramdam pa rin ang kirot ng pagkawala ng asawa at ang katotohanang wala ng kikilalaning ama ang dalawa nilang anak. Ngayon, nagsisink in na malungkot. Kasi reality . Pag uwi namin bahay, wala siya. Maasa naman ang pamilya ni Garalde ng mabilisang pag-usad ng kaso. So Ma'am Jess, bago natin iniwan si Tanto dyan sa detention center ng Manila Police District Homicide Division, ay paulit-ulit niyang sinasabi yung kanyang paalala sa kanyang mga kapwa motorista na para wag daw matulad sa kanyang sinapit ay wag masyadong magpadala sa emosyon at maging mainitin ng ulo sa lansangan. Lalong-lalo na dito sa mga ating mga motorista na nagdadala ng sariling baril. Ma'am Jess. Pinaliwanag ba ni Tanto, Chino? Kasi binaril niya at close range si Garalde, no? Tapos natumba si Garalde. Nandun na siya sa kalsada. Binaril niya pa ng, I understand, 2 beses? Yes.
Tama ka dyan, Ma'am Jess, no? Bagamat hindi niya daw maalala itong kanyang ginawang sequence, no, ng pamamaril, no? Ang sinasabi niya lang, galit na galit daw siya dahil minura siya ulit matapos nga siyang mabugbog nitong siklista na si Mark Vincent Garalde. At ang sinasabi niya, nandilim siya at hindi niya na alam yung sequence of events that followed, no, after na binunot niya yung baril at pinutukan niya na. Bagamat yun na nga, sinasabi niya, hindi dapat nangyari yon, pero parang hindi na daw napigilan ng kanyang emosyon at yung maging ang kanyang mga naging marahas na aksyon. Gaya na nga, yun na nga, nauwi na nga sa pamamaril dito sa kay Mark Vincent Garalde. At saka, ang alam ko, Chino, kaya nga mahigpit ang batas din, no, sa permit to carry firearms outside of your residence. Kasi dapat tinitiyak ng mabuti kung sino ba yung meron lang ganyan eh. Dahil yun nga, ang mga tao, ang reality niyan sa traffic natin, talagang umiinit ang ulo natin. Eh kung lahat ng mainitin ng tao o kahit mainitin ang ulo, kahit yung hindi pa mainitin ang ulo, 'di ba? Pag may baril, may ano talaga eh, may ibang power na nabibigay na awareness dun sa may hawak ng firearms yan eh, 'di ba? Yeah. Tama ka dyan, Ma'am Jess, no? Kaya nga medyo matindi o mas masusi ngayon yung ginagawang requirements para sa pagbibigay ng lisensya para ikaw isa kang tao na pwedeng bigyan nga, no, o pahintulutan ng batas na mag-ari magdala ng baril. Tayo, nasaksihan din natin yung prosesong ito at sinasabi nga natin na parang mas mahaba ngayon, mas madaming, lalo na yung tinatawag na psychoneuro na examinations, no, na siyang magde-determine whether fit ka nga, no, mentally, mainitin ba yung ulo mo, ikaw ba padalos-dalos ng kilo. So lilitaw dapat yun doon sa psychoneuro exams, no, na kung aking pagkakatanda umaabot ng hanggang 4 na oras para sagutin. Pero then again, ayon sa mga eksperto na nakausap din natin, hindi rin naman ito yung parang silver bullet, no, na para sagutin itong lahat na problema ng road rage, no, at yung mga killings dahil sa traffic altercations kung saan gumamit itong ating mga kababayan ng baril para patayin yung kanilang kaalitan sa kalsada. So case to case din basis, Ma'am Jess, no, pero ang lumilitaw talaga dito dapat mahinahon at even yung temperament kung ikaw ay magde-decide o magdidesisyon nga na magdala ng baril outside of your residence. Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.